Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Hapon ho sa ating lahat, mga kadito, at mainit na naman ho, no? Nausapin ang ating hong pag-uusapan sa isa na namang makabuluhang edisyon ng ating hong programang Isabela Connect kadito. At syempre, kasama nyo pa rin ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. At syempre, ngayong hapon ho na ito, bibigyang pugay at bibigyang linaw ho natin ang mga usaping malapit ho sa puso ng ating mga nakakatanda. Pag-uusapan ho natin ang mga karapatan, pribilehiyo, at inaasam-asam na social pension ng ating mga lolo at lola. Kaya naman huwag ho kayong aalis dahil kasama ho natin ang mga eksperto ho na magbibigay ng mga mahalagang detalye sa hapong hong ito. Makakasama ho natin ang ating hong Isabela Senior Citizens Organization President. Walang iba kundi si Sir Ruben Tumbaga, at mamaya ho, no, ang focal person ng social pension mula ho sa DSWD Region 2, si Ma'am Grace Pascua, na siyang atin pong makakasama maya-maya lamang ho sa kabilang linya. Pero bago yan, pababatiin muna natin muna ho, no, ang atin hong Isabela Senior Citizens Organization President, si Sir Ruben Tumbaga. Sir Ruben, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you, Ezekiel. Malaking karangalan ko ito dahil nandito ako sa Isabela. Connect ka dito sa Isabela sa Provincial Broadcast Center. At maganda yung sinabi mong topic natin ngayon tungkol sa mga ka-senior citizen natin dito sa probinsya ng Isabela. Alam naman ho natin, sir, na kapag mga queries, mga reklamo ng mga senior citizen, isa ho kayo, no, sa talagang sumasagot, kumbaga, tagapagtanggol, no, sa mga karapatan ho ng mga senior citizen. But first of all, sir, kumusta ho ang inyong organisasyon ho sa ngayon? Sa ngayon, napakaganda ang organisasyon namin, ang samahan namin dahil nga sa pag-alalay sa atin ng ating Provincial Social Welfare Administration sa pamunuan ni Ma'am Rivero at ating focal person si Ma'am Mayla, kalimutan ko na apelyido ng focal person na, at ang ating director dito si Ma'am Pascua. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, first of all, no, ano ba yung pinagkakaiba ho muna? I-differentiate muna ho natin. We have OSCA, no? And of course, yung inyong organization, no? For short, ISCO, kumbaga, no? Isabela Senior Citizens Organization. So, ano ho ba yung pagkakaiba ho nito? Lalong-lalo na when it comes to sa mga tungkulin ho ninyo. Ang OSCA kasi ito ay related sa LGU, sa Office of the Mayor. Supposed to be ang mayor ang siyang OSCA officer. Siya ang nagde-delegate sa lahat ng mga benefits, serbisyo, kung ano-anong mga dapat gawin ng ating mga senior citizen ng gobyerno lokal. Pero sa kadami ng trabaho ng ating mga punong lungsod, punong bayan, nagkaroon sila ng isang karapatan na kukuha sila, mag-a-appoint sila ng kanilang OSCA head by their name. So, yun, ang karapatan nila, nag-appoint sila ng autoridad nila, nag-appoint sila ng kanilang mga OSCA head para sila ang magtatrabaho sa mandato ng mga senior citizen sa kanilang mga nasasakupan. Kaya napakalaki at napakahalaga ang mandato ng mga OSCA head, but under the Office of the Mayor yan. Local Chief Executive. Local Chief Executive. How about yung organization ho ninyo? At ano yung sakop ng organization ho ninyo? Ang asosasyon naman, ito ay talagang nabuo na ito nauna kasi kaysa DSWD na binuo itong mga programa ng senior citizen natin, kagaya ng PISCAP. Kaya iyan ang lehitimong asosasyon dito sa Pilipinas na naging popular, mas popular pa nga pagdating sa senior citizen kasi sila ang nauna. Asosasyon po ito. Ito ay isang pribadang association.
Kaya nagkakaroon sila ng mga contribution, annual pay, annual dues, kung ano-anong bayarin tungkol sa association nila yan na nakamandato doon sa kanilang constitution and bylaws. Kaya meron silang sinusunod na constitution and bylaws under their control, the officers down to the member. So, ito, mga programa na nanggagaling sa gobyerno, hindi sila ang namamalakad kung hindi ang OSCA at saka DSWD natin sa mga munisipyo at mga syudad. Ito na naman, meron na naman tayong isang bagong tatag na National Commission of the Senior Citizens, yung NCA. Ito binuo yan noong kapanahunan ni Presidente Duterte dahil sa kagustuhan nila na ang senior citizen sana ay magkaroon na ng sariling departamento. Kami naman, ako ang bilang naka-observe at naka-evaluate doon sa mga bagay-bagay na. Tama nga naman. Kasi ang DSWD sa ngayon, napakadaming trabaho, di ba? Yes. Ang daming trabaho ang nakaatang sa kanilang departamento. So, naisip noon ng nakarang administration na pwedeng ibukod na ang senior citizen para masolo ng programa na yan na hindi na sila nakikiamot doon sa time ng DSWD. Pero, hindi nakayanan ng National Senior Citizens Commission na i-handle yan. Kaya medyo bumalik sa kanila sa ngayon. Pero nandito pa rin ang National Senior Citizens Commission ngayon na umaalalay sa mga programa. At sila na mismo ang nagsasabi kung ano talaga yung programa ng senior citizen dito sa buong Pilipinas. Pero under the control pa din ng DSWD. Sana maganda yun para kung nagmaterialize yung sa National Commission, National Commission na lang ang nagsosolong humahawak ng senior citizen dito sa Pilipinas. Medyo maganda na at wala na ibang programa na hinahandle nila kung hindi senior citizen pero hindi naman nila nakayanan. Hopefully maayos kumbaga. Pero sir, yung organization ho ninyo ay yung mga association, kumbaga na nabanggit ho ninyo dito ho si Isabela, ng mga senior citizen is ang nagsusupervise din ho dyan is yung organization ho ninyo. Ganito kasi ang history niya na Ezekiel. Nung kapanahonan ni Governor Bogie D at saka si Administrator Lopez, kinausap kami na kung pupwede, kasi OSCA head ako noon. OSCA head ako ng Kawayan. Kinausap kami nung panahon na yan na dito sa probinsya ng Isabela, buuin na namin yung asosasyon ng senior citizen dito sa probinsya ng Isabela para sa programa ng senior citizen, iisa lang ang tutumbukin. Kasi nung panahon na yan, mayroon PESCAP. Sabi ni Governor Bogie noon, nalilito na ako sa association na ito, kaya magtatag kayo ng isang asosasyon dito sa probinsya ng Isabela na kikilalanin ko para sa lahat ng programa at assistant na manggagaling sa provincial government. Dito na lang. I-umbrella lang na ninyo yan, mga ibang asosasyon. Pero, under pa rin ng OSCA. Yun nangyari. Kaya itinatag din namin yan nung way back year 2018. Matagal-tagal din. Kumbaga is mas organisado. Yeah. Ayan. Para kapag may tulong ho mula sa Provincial Government of Isabela, programa para ho sa mga senior citizen, kayo na ho yung namamahala. Yes. Anyway, sir, bilang kayo din ho yung naging OSCA head, and of course, no, sa inyong matagal ho na serbisyo, para sa kaalaman ho ng lahat, ano-ano po ba yung mga pangunahing karapatan at diskwento na dapat hong tinatamasa ng isang senior citizen na isinasaad ho ng batas? Ang diskwento, Ezekiel, ay napakadami. Hindi na din malilito ang bawat senior citizen dito sa probinsya ng Isabela, not only in the province of Isabela, I think, throughout the country. Kasi lahat ng ID na i-issue sa kanila na nanggagaling sa Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, nandun na nakalagay lahat yung mga diskwento, kung ano-ano yung mga diskwento na maa-avail nila pagdating doon sa assistance ng ating gobyerno. Kaya hindi na rin sila malilito kasi nandoon sa likod ng kanilang mga ID na yung mga diskwento nila. Hindi ko lang
ano ngayon, maalala kung ano-ano yung mga diskwento. Pero napakadami ding diskwento like transportation, restaurant, Mga medicine, 20% ng mga ganun. 20%. Oo. Pero dito sa medicine na ito, medyo may mga limitasyon. Hindi, bilhin mo na lahat yung gusto mong medisina at avail mo yung 20%, hindi. May allowed lang at may mga limitation. Ang isa ho sa tinatignan ho diyan, yung OSCA ID, kumbaga, para ho sa kaalaman, lalong-lalo na yung mga magiging 60 years old na magiging senior citizen, na dual citizen, kumbaga, paano daw ho ba yung proseso ho nito? Saan daw ba sila lalapit, sir? Napaka-simple lang ang proseso ng pag-avail ng OSCA ID. Number 1, yung birth certificate. And kung saan ka nakatira, saan ka bayan, saan ka syudad, saan ka probinsya, at dito sa Pilipinas. Napakadali. Yung lihiti mo lang legit na birth certificate ang ipapakita mo na authenticated talaga. Oo, mabilis din. Hindi naman, kasi ang isa ho sa problema, baka daw matagal maghintay, hindi naman. Hindi. Pagpunta mo sa isang opisina ng OSCA, sa Senior Citizens Affairs, i-interviewin ka na eh. Tapos bibigay mo yung birth certificate mo. Pag nakita nilang wala ng problema, agad-agad i-issuean ka na ng ID na permado ng ating municipal mayor at ang kanyang in-appoint na OSCA-head niya. Pero sa ngayon na ang kinakilala ng ang kinikilala ng National Commission sa Senior Citizens ID, hindi na din lang OSCA. May mga 3 legit na ID. 1, national ID. 2, OSCA ID. Then either driver's license or passport or voter's ID. Yun na ang talagang kinikilala. Not only OSCA ID. Kasi doon naman nagpapatunay talaga na ikaw ay may 60 years old na. Yun lang naman ang pinaka-importante dyan eh. Hindi lang naman yung OSCA ID ang nagpapatunay na ikaw ay 60 years old ka na kung hindi na talaga yung mga legit na mga ID natin. At least no, yung mga basic no, mga information Yes. nasagot. At dapat ho yung lolo at lola mismo yung magpapatala. Hindi pwede yung representative, sir. Noon ina-allowed namin yan nung ako ang OSCA head sa Kawayan. Oo. Ina-allowed namin yan. Pero sa dami naman kasi na ng pepeke diyan na nanluloko kung minsan, kaya Oo. inistriktuhan na hindi na po pwede, kinakailangan physically present ka. Pero kung justifiable naman na talagang hindi makakapunta yung senior citizens natin, ina-allowed naman with a valid reason like certification galing sa barangay captain, kung sino-sino talaga yung talagang totoong nakakapagpatunay na hindi nakakapunta yung mag-secure ng ID na yan. Oo. Sir, at least na ilatag na ho natin para yun yung mga premises ho natin kumbaga. Now, as a president ho no, ng inyong organisasyon sa senior citizen dito sa Isabela, ano ho yung mga madalas no, na natatanggap po ninyong reklamo mula ho sa mga members ho ninyo? Tuwing nagme-meeting kami kasi, monthly meeting dito sa probinsya eh. Mini-meeting natin lahat ng mga presidente ng bayan-bayan dito sa Isabela. Mini-meeting namin yung mga president nila. Ang madalas na problema kasi nila, itong social pension, SOCPEN. Kasi kung minsan ito, talagang maayos naman. Kanya lang, alam mo naman, sa ngayon, may validation pang umiiral. Yung mga talagang nababalidate ng ating taga-region na nai-recommenda naman ng ating mga taga-barangay dyan sa munisipyo na nakaka-covered sa kanila, minsan may mga question, may mga problema dahil sila... Like ano yung mga particular na tanong sa social pension, sir? Na reklamo ho nila? Bakit nagpe-pension si ganyan? Mayaman, nagpe-pension si ganon. Nagpe-pension sa SSS, nagpe-pension sa GSIS. Mga ganong question. Kaya noong una, kami ang sumasagot dyan dahil kami ang nagre-recommenda. Hindi nagbabalidate ng taga-region. Pero ngayon, ang party lang natin dyan sa barangay, magrekomenda
yung mga talagang qualified na senior citizen na hindi naman mayaman, hindi naman talaga nagpepensyon ng malaki. Ngayon, dumating ang taga-region, sila nang mag-validate. Hina-house to house nila yan. Pag pumasa na sa kanila, ay talagang magpepensyon na. Pero ang system, may mga nakakalusot pa din na hindi nila nakikita sa data. Sa computer nila na may mga pension pala ito at they are belong to the richest family. Oo. Anyway, sa mga lolo at lola ho natin ha, don't you worry. Dahil sa ikalawang bahagi ho ng ating hong palatuntunan, pag-uusapan ho natin ang social pension. Kaya tumutok lamang ho kayo diyan. Pero sir, meron po bang mga bagong polisiya o lokal ho na ordinansa dito ho sa ating lalawigan na nagbibigay ho ng karagdagang proteksyon o insentibo para ho sa ating hong mga lolo at lola? Sa insentibo, depende sa munisipyo yan. Kung ang munisipyo ay nakakaluwag na medyo makaya nilang mag-appropriate ng konting budget para ilaan nila sa ating mga senior citizen, yun ay ginagawa nila sa kanilang mga sariling senior citizen. Kagaya ng mga ibang munisipyo natin dito sa probinsya ng Isabela, nag-allocate sila ng mga konting kadagdagan yung kanilang mga benefits sa mga senior citizens natin, lalong-lalo na sa mga nangangailangan talaga. How about dito ho sa provincial government of Isabela? I heard, sir, no, na talagang ang ating punong lalawigan, Governor Rodito Albano, ay may mga programa din, no, na siyang pumapantay din sa national program, like yung sa mga centenarian. Maaari ho ba ninyong mas ipaliwanag ko ito, sir? Ang gandang tanong yan, yun pa ang gusto kong tanungin mo. Kaya yan, magandang tanong yan. Ganito yan. Nung nalaman ni Governor Rodito Albano, way back, I think, 2018, na may tinatanggap ang ating masintinaryan na 100,000 galing sa national government. Sinabi niya mismo sa amin doon sa Itiague. Bakit? Tayo ba ilan ba tinatanggap ng senior citizens natin? Sabi naman namin, yung konting na ibibigay ng provincial government, governor. O ba't di natin gawin 100? Medyo nagulat si Ma'am Lucy Ambatali dahil sa 100,000 na ibibigay natin, natatapatan na natin yung binibigay ng national government. Sabi naman ni Governor, sige, iyan ibigay natin. Yan, nag-umpisa yung pamigay ng provincial government na 100,000 sa centenarian dito sa probinsya ng Isabela. So, ibig sabihin, aside sa 100,000 from the national government of Isabela, meron din sa province of Isabela. Yes, so ang senior citizen ngayon ng mga centenarian, they are receiving 200,000 pagdating na kanila ay 100 taon na. 100,000 sa national, 100,000 sa 200,000 na. probinsya. Meron pa. Meron yung pa. mga iba-iba, mga munisipyo na nakakasakop sa kanila, nagbibigay pa din ng another incentive like 10,000, 20,000 kung magkano ang nakakayanan ng kanilang mga. As far as I remember, sa Kawayan City meron din. Meron. Yan, meron sa Kawayan City. At meron pa. Saan pa, sir? Ezekiel, yung Republic Act 11982 na yung mga nagagarian, nabibigyan din ng 10,000. Pagdating na sila ay 85 years old, 90 years old, or 95 years old. Yun yung mga octogenarian and nogagarian. Oo. Mapapasana all ka na lang, sir, no? Mga kailan ka ba sir? Hindi biro lang. Batang-bata pa si sir, no? Nasa pa lang, I think nasa 61. Oh, no. Ano ba, sir? Hindi na tayo magre-reveal. Pero, looking young, sir, no? And 79 na ako. Wow! Parang 61. Ayan. Malakas-lakas si sir, no? Pero, sir, linawin lang ho natin, no? Kidding aside ho. Pagdating ho kasi sa mga natatanggap po na pinansyal, meron po kasi yung mga organisasyon na binubuo at doon nagkakaroon ho ng monthly release o yung payout. Ano yung kaibahan ho nito sa social pension? Kasi parang nagkakaroon ho kasi ng kalituhan. Na sinasabi, bakit si ganito pensioner siya, member siya ng social pension pero may binabayaran. Bakit ganito, kaka 60 years old pa lang niya pero malakas,
mayroon siyang pension sa ganitong ahensya pero meron siyang monthly release. Ano po ba yung pinagkakaibahan nun nito, sir? I think ang Corman Ezekiel wala tayong nakikitang ganun na may iba na nagbibigay sa kanila ng monthly pension, maliban lang kung meron silang pension sa gobyerno, meron pension sa mga bangko, pero yung mga pribado, kagaya ng mga munisipyo nila na nakakasakop sa kanila, may ibinibigay yan, pero hindi monthly. Hindi monthly. Kung magkano lang sa edad na pinagkaisahan ng kanilang munisipyo na ginawa ng ordinansa na bibigyan sila ng pabuya o incentive, yun lang siguro ang naibibigay sa kanila. Oo, kasi yung mga asosasyon din kasi, sir, no, mayroon yung mga grupo ng mga senior citizen. Then parang nagkakaroon na lang sila ng parang pag-uusap na okay, sige, mag yung monthly dues, parang ganun. Then kapag mayroong nasawi or namatay, Ayun talaga. oo, may mga ganung Ezekiel. binabayaran. Ang asosasyon kasi halos lahat yan. Oo. Nagbibigay ng benepisyo pagpatay na yung membro. Mm-mm. Hindi binibigyan kung buhay pa. Mm-mm. Kaya kung minsan, sinasabi ko, pagdating sa aming mga monthly meeting, sa bawat bayan, kasi nagmo-mobile meeting tayo, na hindi naman na dapat yata na mag-contribution pa tayo ng malaki-laki sa inyong mga asosasyon dahil may mga benepisyo naman tayo na nagtatanggap sa mga gobyerno, kagaya ng national, regional, provincial at saka sa munisipyo ninyo. So, siguro pwede na nilang i-reduce yung bayarin nila. Dahil ang binabayad ninyo yan, hindi naman naka-intention sa pangangailangan nyo sa buhay ninyo habang nabubuhay kayo. Kung hindi, naka-intention yan pagdating na kayo ay mamatay na. Kaya, in short, wala na kayong pakinabang sa binabayad nyo, contribution nyo. Kundi ang makikinabang, yung maiiwan na pamilya ninyo na mag-aayos sa inyong pagkamatay. Oo. Anyway, maraming salamat, sir, no, sa pagsagot ho sa mga questions ho natin. Pero ito na lang, kung meron ho bang reklamo si senior citizen sa aman hong bayan o lungsod sa Isabela, saan ho sila pwedeng lumapit? Pwede daw ho bang lumapit sa tanggapan ho ninyo? Anytime, pwedeng lumapit sa akin, pero meron ang pinakamalapit na lalapitan nila. Kung pagdating sa social pension, din lang ang mga problema nila, siguro sa kanilang DSWD na nila ilapit yun o sa OSCA office nila dahil mas agad-agad na natutugunan yung kanilang mga problema pagdating doon sa mga reklamong gusto nilang malaman ng sagot. Okay. With that, sir, no, maraming salamat sa inyong time. Siguro bibigay ho namin yung pagkakataong hong ito na magbigay ho, manawagan sa atin ho mga senior citizens. And of course, sa mga establishmento, I know may mga ilan din ho, no, na hindi kumikilala ho sa mga pribilehiyo ng mga senior citizens ho natin. So ano hong mensahe ho ninyo, sir? Ang masasabi ko lang, ang ating mga senior citizen dito sa probinsya ng Isabela, laging may meeting naman tayo at laging may DSWD naman tayo sa ating mga munisipyo at laging may OSCA office naman tayo sa ating mga munisipyo, sa ating mga lungsod. Siguro kung ano-ano lang yung mga problema na dapat nating gustong matugunan agad, mabutit pumunta na lang tayo sa mga opisinang yan. Kung gusto naman ninyong sumangguni sa aming opisina dito sa probinsya ng Isabela, siguro ako hindi naman na lingid sa inyong kalaman na hindi nyo ako kilala, ay pwede nyo naman ako tawagan sa aking cellphone. Ang number ng aking cellphone ay sasabihin ko na lang po sa inyo para alam ninyo kung ano idadial nyo sa mga cellphone ninyo. 09 06 369 6454. Pakiulit na lang, sir. 0906 0906 369 6454.
0906-369 6454. There you have it, no? Maraming salamat, Sir Ruben Tumbaga, ang atin hong Isabela Senior Citizens Organization President. Siyempre, tumututok ho sa kapakanan ng atin hong mga senior citizen. At siyempre, manatiling tumutok ho, no? Sir, maraming salamat sa pagkakataon ho na kayo ho'y makasama ho namin. At sa pagkakataong ito, mga ka-Isabelenya, dumiretso ho tayo dahil isang ho sa nabanggit ho ni Sir Ruben ho kanina, frequent, madalas ho ng mga queries, mga problema ho ng mga senior citizens is all about the social pension. Kaya naman, after ho this video, makakatpanayam ho natin ang focal person ho ng social pension under ho sa DSWD Region 2, si Ma'am Mary Grace Pascua. Panoorin ho muna natin yung hong batayan sa pagpili ng mga bagong benepisaryo sa social pension. Pagkalingang araw, narito ang batayan sa pagpili ng mga bagong benepisyaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ano ang mga pamantayan sa pagpili ng benepisyaryo? Dapat ang benepisyaryo ay 60 taong gulang pataas, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o PIVAW at iba pang institusyon o opisina ng gobyerno na nagbibigay ng pensyon at dapat nasa talaan ng mga senior citizens mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS. Paano natutukoy ang isang indigent senior citizen sa CBMS? Ayon sa Section 9 ng CBMS Act, minamandato ang mga kaukulang opisina ng pamahalaan na gamitin ang datos mula sa CBMS para sa maagap, akma at kailangan na social protection programs para sa mga pinakamahihirap na komunidad. Sa CBMS, nakapaloob dito ang mga senior citizens na mahihirap, mga walang kakayahang suportahan ang kanilang pangangailangan, o mga indigent na siyang mga prioridad na target beneficiary ng social pension program. Paano masisiguro na ang isang senior citizen ay hindi tumatanggap ng pensyon? Lahat ng senior citizens na mapipili mula sa CBMS ay dadaan sa cross-matching sa talaan o database ng mga pensioners mula sa SSS, GSIS, PIVAW at iba pang institusyon o opisina ng gobyerno na namamahagi ng pensyon. Ang mga senior citizens na may natatanggap na pensyon ay hindi na maaaring mapabilang sa social pension program. Ano ang proseso pagkatapos ng cross-matching sa talaan ng mga pensioners ng SSS, GSIS, PIVAW at iba pa? Tutukuyin ang magiging benepisyaryo ng social pension batay sa edad, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata o 60 years old. Magmumula sa listahan ng mga natukoy na senior citizens ang magiging target na social pension program beneficiaries sa bawat rehiyon at bawat munisipyo sa buong Pilipinas. Ano ang susunod na hakbang para sa mga natukoy na mga benepisyaryo ng social pension program? Magkakaroon ng validation ang mga kawani ng DSWD Field Office sa pakikipagtulungan sa local government units upang masiguro na ang mga natukoy na potensyal na benepisyaryo ng social pension program ay buhay pa. Para sa mga pumanaw o namatay na mga social pension potential beneficiaries base sa field validation, mapapalitan ang mga ito mula sa listahan ng DSWD Central Office. Ang mga kapalit na potential beneficiaries ay dadaan ulit sa field validation ng DSWD Field Office. Maaaring ang kapalit na potential beneficiaries ay magmumula na sa ibang rehiyon o bayan. Ano ang mga batayan sa pagdelist ng isang benepisyaryo ng social pension? Matatanggal lamang ang benepisyaryo kung siya ay pumanaw, tumatanggap ng pensyon, may regular na kita, appointed o elected barangay official, 2 beses na magkasunod ng hindi pagkuha ng kanyang social pension, o paggamit ng mga peking dokumento o pandaraya sa pagkuha ng pensyon. Ano ang mangyayari sa naiwang slot ng mga namatay o natanggal mula sa social pension program? Mananatili ba ang slot sa munisipyo kung saan ito galing? Lahat ng mga nabakanteng slots ay pupunuan ng bagong social pension program potential beneficiaries mula sa DSWD Central Office. At ito ay maaaring magmula sa ibang rehiyon o munisipyo. Dahil dito, hindi siguradong mapupunta ang mga bagong potential beneficiaries sa mga rehiyon o munisipyo na pinagmulan ng mga nabakanteng slots ng mga pumanaw o hindi na kwalipikado ng mga social pension beneficiary.
Ano-ano ang mga maitutulong ng ating mga partner LGUs sa proseso ng pagpili ng bagong Social Pension Program beneficiaries? Ang DSWD ay tuloy-tuloy na makikipagtulungan sa mga LGUs para sa pagsasagawa ng field validation ng mga potential beneficiaries at pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa bagong proseso ng pagtukoy ng social pension beneficiaries. Sa CBMS, tukoy ang tamang benepisyaryo ng social pension. Mga lolo't lola na mahihirap at pinakamatatanda ay tiyak na mauuna. Sa tamang impormasyon, masisiguro ang tamang tulong. Isang maagap at mapagkalingang araw. Narito ang batayan sa pagpili ng mga bagong benepisyaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ano ang mga pamantayan sa pagpili ng benepisyaryo? Dapat ang benepisyaryo ay 60 taong gulang pataas, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o PIVAW at iba pang institusyon o opisina ng gobyerno na nagbibigay ng pensyon at dapat nasa talaan ng mga senior citizens mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS. Paano natutukoy ang isang indigent senior citizen sa CBMS? Ayon sa Section 9 ng CBMS Act, minamandato ang mga kaukulang opisina ng pamahalaan na gamitin ang datos mula sa CBMS para sa maagap, akma at kailangan na social protection programs para sa mga pinakamahihirap na komunidad. Sa CBMS, nakapaloob dito ang mga senior citizens na mahihirap, mga walang kakayahang suportahan ang kanilang pangangailangan, o mga indigent na siyang mga prioridad na target beneficiary ng social pension program. Paano masisiguro na ang isang senior citizen ay hindi tumatanggap ng pensyon? Lahat ng senior citizens na mapipili mula sa CBMS ay dadaan sa cross-matching sa talaan o database ng mga pensioners mula sa SSS, GSIS, PIVAW at iba pang institusyon o opisina ng gobyerno na namamahagi ng pensyon. Ang mga senior citizens na may natatanggap na pensyon ay hindi na maaaring mapabilang sa social pension program. Ano ang proseso pagkatapos ng cross-matching sa talaan ng mga pensioners ng SSS, GSIS, PIVAW at iba pa? Tutukuyin ang magiging benepisyaryo ng social pension batay sa edad, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata o 60 years old. Magmumula sa listahan ng mga natukoy na senior citizens ang magiging target na social pension program beneficiaries sa bawat rehiyon at bawat munisipyo sa buong Pilipinas. Ano ang susunod na hakbang para sa mga natukoy na mga benepisyaryo ng social pension program? Magkakaroon ng validation ang mga kawani ng DSWD Field Office sa pakikipagtulungan sa local government units upang masiguro na ang mga natukoy na potensyal na benepisyaryo ng social pension program ay buhay pa. Para sa mga pumanaw o namatay na mga social pension potential beneficiaries base sa field validation, mapapalitan ang mga ito mula sa listahan ng DSWD Central Office. Ang mga kapalit na potential beneficiaries ay dadaan uli sa field validation ng DSWD Field Office. Maaaring ang kapalit na potential beneficiaries ay magmumula na sa ibang rehiyon o bayan. Ano ang mga batayan sa pagdelist ng isang benepisyaryo ng social pension? Matatanggal lamang ang benepisyaryo kung siya ay pumanaw, tumatanggap ng pensyon, may regular na kita, appointed o elected barangay official, 2 beses na magkasunod ng hindi pagkuha ng kanyang social pension, o paggamit ng mga peking dokumento o pandaraya sa pagkuha ng pensyon. Ano ang mangyayari sa naiwang slot ng mga namatay o natanggal mula sa social pension program? Mananatili ba ang slot sa munisipyo kung saan ito galing? Lahat ng mga nabakanteng slots ay pupunuan ng bagong social pension program potential beneficiaries mula sa DSWD Central Office. At ito ay maaaring magmula sa ibang rehiyon o munisipyo. Dahil dito, hindi siguradong mapupunta ang mga bagong potential beneficiaries sa mga rehiyon o munisipyo na pinagmulan ng mga nabakanteng slots ng mga pumanaw o hindi na kwalipikado ng mga social pension beneficiary. Ano-ano ang mga maitutulong ng ating mga partner LGUs sa proseso ng pagpili ng bagong social pension program beneficiaries?
Ang DSWD ay tuloy-tuloy na makikipagtulungan sa mga LGUs para sa pagsasagawa ng field validation ng mga potential beneficiaries at pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa bagong proseso ng pagtukoy ng social pension beneficiaries. Sa CBMS, tukoy ang tamang benepisyaryo ng social pension. Mga lolo't lola na mahihirap at pinakamatatanda ay tiyak na mauuna. Sa tamang impormasyon, masisiguro ang tamang tulong. There you have it mga kaisabalenyo, no? Yung atin hong batayan, no? Sa pagpili ho sa mga social pensioners. Yan, para ho sa atin ho mga lolo at lola. At para mas maliwanagan pa ho tayo, mga kaisabalenyo, makakasama ho natin ang representative ho ni Ma'am Lucy. Ayan, ng DSWD Region 2, si Ma'am Mary Grace Pascua, ang Social Welfare Officer 2, Regional Social Pension Program Unit Head po natin. Pabatin muna natin siya, no? Ma'am Mary Grace Pascua, welcome ho sa Isabela Broadcast Center, Ma'am. Magandang hapon din po, Sir Kilang. And thank you for inviting us po dito sa DSWD Field Office 2 para maibahagi at maipaliwanag po yung mga dapat malaman ng ating mga social pensioners and ibang mga senior citizens po tungkol sa programa ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Opo. Ma'am, no, maraming salamat ho sa inyong time. Pero naipanood ho natin kanina lamang ho, no, yung batayan ho sa pagpili ho ng mga pensioners ho natin under ho dito sa social pension. Aside ho dito sa bagong panuntunan ho na ito, pakilinaw nga ho, ano yung mga pagbabago na naiba compare sa dati ho, no, na pamantayan ng pagpili ho, ma'am? Okay po. For 2026 po talaga, sir, ngayon, meron po tayong bagong guidance galing po sa Central Office tungkol nga po sa pagpili or kung paano maging isang social pension beneficiary ang isang senior citizen. So previously po kasi nag-a-apply po sila, no, sa kanilang mga OSCA, sa kanilang MSWDO, para mapabilang sa mga potential beneficiaries ng social pension. But then, for 2026 po, meron pong guidance ang ating central office na ibinaba at ito nga po ay gamit na po yung ating CBMS sa pagpili ng mga magiging beneficiary ng social pension program. Marami ho kasi yung mga nalilito, no, when it comes ho sa pag-identify ho talaga, no, ng mapapabilang ho sa social pension. Sinasabi ho nila, no, na indigent senior citizen. So ano po ba yung kaibahan ng isang senior citizen lang sa isang indigent senior citizen? Para kahit papaano from there, maintindihan ho nila, ma-assess na ho nila yung sarili ho nila na okay, hindi pala ako kabilang yan kahit na senior citizen ako. Opo. So, yung sinasabi niyo po, sir, na definition po natin tungkol sa senior citizen, sila po yung may edad 60 pataas based from the RA 9994 or the Expanded Senior Citizens Act of 2010. Pero po, itong sa programa po natin sa DSWD na Social Pension Program for Indigent Senior Citizens, ito po ay refers to any elderly who is frail, sickly, or with disability and without pension or regular income, or compensation or financial assistance from his or her relatives to support his or her basic needs. So, sila po, sir, in short, sila po yung walang kakayahang suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Okay. May mga senaryo ho dito, Ma'am Mary Grace, no? Kung ang isa hong lolo o lola ay nakatira ho sa kanyang mga anak na may trabaho o sapat ang kita, may tuturing pa rin ba silang indigent at maaari pa rin bang maging pensioner, Ma'am Mary Grace? Okay po. Sir, ganito po yun. Kailangan po nating i-assess yung sitwasyon ng pamilya
gaano kalaki or ilang miyembro po ang meron yung pamilyang yun at kung saan po sila, kung saan nakatira yung ating lolo or lola. Ano-ano po yung mga pangangailangan ng pamilya. Doon po natin ipapasok yung assessment na sinasabi natin para makita po natin siya or ma-assess po natin siya kung siya ay kwalipikado pa rin po bang maging isang pensioner kahit na nakatira po siya doon sa kanyang anak na may trabaho. Kasi pero may mga chances ho na ganun, ma'am, kasi para lang ma-break ho yung mga notion na bakit itong si senior citizen na ito may trabaho yung mga anak nila pero nagpe-pension. So yun pala yung reason ho, Ma'am Mary Grace. Opo, kailangan lang po natin silang i-assess, sir, kasi may mga, kahit na may mga trabaho din kung minsan yung kanilang mga anak, pero ang laki po ng kanilang miyembro ng pamilya, may mga special needs ang ibang miyembro ng pamilya, so maaari pa rin maging kwalipikado sa social pension program yung isang lolo or lola kahit na nakatira siya doon sa may anak na may trabaho. When it comes sa assessment ho, Ma'am Mary Grace, paano ho isinasagawa ng DSWD yung validation o pag-verify para masiguro ho na ang mga nakakatanggap ho ay tunay na nangangailangan at wala hong ibang tinatanggap ho na pension gaya ho ng mula ho sa SSS, GSIS or other po? Opo. Actually, sir, meron po silang pinagdadaan ng eligibility test kung tayo tawagin natin na gano'n, no? Eligibility test or yung nagko-cross-match po yung data ng database ng DSWD Central Office natin at saka sa ibang pension agencies kagaya ng SSS, GSIS at PIVAO. So, yun po yung ating pinagdadaanan na cross-matching na tinatawag para makita po talaga na sila yung walang mga tinatanggap na mga pension mula sa ibang agencies. So, ito po yung ating ginagawa para masigurado na yung mga ipapasok po natin or ipinapasok na mga beneficiaries ay hindi po talaga sila yung nakakatanggap ng mga pension mula sa ibang agencies. At least no, malinaw. Sa mga viewers ho pala natin ha, feel free na mag-comment lamang ho ng mga tanong ho ninyo para nang sa ganun, ito na yung chance na masagot ho ni Ma'am Mary Grace yung mga katanungan ho ninyo. Kung nasagot man ho through our questions, maganda. Pero kung may tanong, feel free ho na mag-comment. Ma'am, ito po yung tanong ho, no? Magkano na po ba ang kasalukuyang natatanggap na pensyon ng ating mga lolo at lola? Maaari nyo rin po bang kumpirmahin kung lahat ba ng mga nasa listahan ay makakatanggap ng meron ho yung sinasabing 1,000 piso ngayong taon mula ho sa dating 500 pesos. Opo, tama po yun. For the previous years, sir, mula nung nagsimula ang ating social pension program ng 2011 hanggang 2023, 500 pesos kada buwan po yung tinatanggap ng ating mga social pensioners. Pero nitong January 2024, nag-take effect na po yung ating Republic Act 11916 or yung act increasing the social pension for indigent senior citizens stipend amounting to not less than 1,000 pesos to augment the daily living subsistence and other medical needs po ng ating mga lolo at lola. So mula ng 2024 ng January, sir, 1,000 pesos per month ang nakukuha or natatanggap ng ating mga indigent senior citizen beneficiaries ng SOCTEN. Pero ang tanong ho, ma'am, kung per month ho yan, yung halaga, yung worth, kumbaga, gaano po naman kadalas yung pamamahagi ho nito, yung payout, at ano ho yung mga hamon o dahilan kung bakit minsan, eto ho yung frequent ho na tanong ho, ma'am, no, na-delay daw ho ang payout, lalo na sa mga malalayong barangay. Ma'am Mary Grace. Okay po. So kung gaano kadalas po, sir, yung ating pamamahagi or pag-conduct ng payout sa ating mga beneficiaries, quarterly po ang pamamahagi natin ng kanilang stipend. Ibig sabihin, kada 3 buwan. So January, February, March, first quarter na payout po natin yon. Second quarter payout, siya na po yung April, May, June. Pagdating po ng third quarter payout, ito po yung July, August, September, and for the last quarter po or for the fourth quarter, ipinapamahagi po natin yung kanilang stipend ng October to December.
So, yung nabanggit niyo po, sir, ano po ba yung mga challenges kanyo po na bakit hindi nakakarating or hindi natatanggap ng ating mga beneficiaries yung kanilang stipend? Ang nakikita po naming challenges dito ay yung nagkataong wala po dito yung ating lolo or lola na beneficiary during the conduct ng payout. Kahit na naka-schedule, nakapag-inform po ang ating mga local government units na counterparts sa payout, ay wala po talaga dito yung lolo or lola. Another, nasa hospital po siya or may sakit. Pwede rin pong yung iba na na-experience namin during the payout ay nasa ibang lugar po kasama ng kanilang anak or kamag-anak. And yung iba din po ay nasa ibang lugar nga pero may sakit din at nagpapagamot. So sila po yung hindi nakakatanggap ng kanilang stipend during the scheduled na payout ng ating mga lolo at lola. Oo, pero ano yun nga ma'am no, with that scenario, mga instances ho na yan, hindi ho ba pwede yung mga representative ma'am kasi I think mukhang isa ho noon sa mga mainit ho na usapin ho yung mga ganyan ho na pagtanggap po ng mga kapakinabangan ng mga social pensioners ho natin. Opo, maaari pong tanggapin or matanggap ng social pension beneficiary yung kanyang stipend sa pamamagitan ng pagbibigay ng authorization sa kanyang mismong immediate family or kung kanino siya naka-stay, no? Maaring pamangkin niya, basta kamag-anak niya, or kung kanino po siya nakatira. So mag-submit lamang po ng authorization letter, magbigay po ng authorization letter ang ating lolo. And ibibigay na rin po niya or photocopy ng kanyang ID at saka mismo yung physical ID po ng lolo. Kasama na po nung photocopy and physical ID din po nung kanyang authorized representative. Dadalhin po yon sa payout site para maibigay po natin yung kanyang stipend. Pero po sir, meron po tayong ang tawag dito, yung authorization form na kailangang ma-fill upan kasi ito po ay tawag doon, pinipirmahan and ine-endorse ng ating either OSPA officers, barangay officials, or the local social welfare and development officer po ng lugar para ma-endorse po nila and maipakita po talaga doon na si Lolo ay walang kakayahang kunin mismo personally yung kanyang stipend and pinapakuha niya dito sa kanyang authorized representative. Anyway, ma'am no, may mga tanong ho dito but mamaya ay babato ko ho sa inyo. Yung mga viewers ho natin ho no, we are in the province of Isabela. Ayan, doon daw sa Calamba City wala pa daw yung payout nila January 2026. Pero 'di ba nga quarterly ma'am, 'di ba? Ongoing ho ngayon yung payout ninyo ma'am. Sir, natapos na po natin yung first quarter payout ng buong region na 93 LGUs po. Nag-start po kami nung March 9 at natapos po nung March 31 na sa lahat po dito sa buong region. Pero sa ngayon po baka may mga nababalitaan po sila na nandyan po ang ating mga staff ulit ng social pension dito galing dito sa DSWD. Ito po, sir, ay nagkakandak po ulit kami ng payout doon sa mga hindi nakarating during the scheduled payout dyan po sa kada munisipyo. So, meron po kaming earlier na coordination with the MSWDOs po sa bawat lugar dito sa Region 2 na binanggit po namin na babalik po kami para nang sa ganon ay kung maaari ay 100% po natin yung pagbibigay ng stipend sa lahat ng nakapangalan doon sa listahan ng ating roster of beneficiaries ng social pension program. Oo. Yes. Anyway, maraming salamat sa pagkakaklaro ho na yan. Pero Ma'am Mary Grace, minsan ba nadidelay ho yung payout, yung schedule doon nito? Parang ganun o hindi naman? Hindi pa po natin naranasan, sir, yung gano'n na nagkaroon na ng delay within the quarter. Unless lang po talaga ito yung during the itong mga panahon ng bagyo
usually third quarter, fourth quarter, pero ginagawa naman po namin ng paraan na within the quarter po talaga ay naibibigay natin yung kanilang stipend. Para naman ho ma'am no sa waitlisted no, ano po yung mga proseso para sila ho ay opisyal na makapasok ko sa listahan kapag may mga nababakanteng slot. Halimbawa, dahil sa pagpanaw ho ng isang dating benepisaryo. And speaking of pagpapalit no kapag may pumanaw, paano daw ho yung selection? Pagkuha sa mga matagal na hong naghintay, parang ganun mo. Okay, so ngayon sir, yung waitlisted po natin ay kumbaga nagkaroon na po kasi tayo ng bagong guidance. So wala na po yung mga waitlisted. I mean, hindi na po manggagaling sa LGU or sa barangay yung mga ipapasang pangalan para ma-include sila as beneficiary. With the new guidance po from the central office ay itong gagamitin na po kasi natin ay yung CBMS or the Community-Based Monitoring System na ginawa or isinagawa po ng PSA dati noong 2024. So ang CBMS na po ang panggagalingan ng listahan ng mga magiging potential social pension beneficiaries natin. Sila po yung inuuna na po ng CBMS na ibababa sa atin ay sila yung mga pinakamatatanda sa lugar. So, sinasabi nga dito kung nasaan po ang pinakamatatanda, nandoon ang social pension program. So, yun na po yung ating magiging batayan para sa pagpasok or sa mga magiging potential na beneficiaryo ng social pension. Mm. Ma'am, may mga ulat po no na may mga ilang biglang natanggal ho sa listahan. Just to ano lang no ano lang natin no itagpi lang natin dito sa isang question ho ng atin hong viewer. Sabi ho dito, ano po yung reason bakit hindi pa nakakatanggap ng pensyon ang isang member na nakapag-member na way back 2023? So, yun, biglang natanggal ho sa listahan. Ano po yung mga dapat nilang gawin para mag-apela o magpa-re-evaluate ng kanilang status, ma'am? Opo, sa ngayon kasi sir, kagaya po nung nabanggit ko ay CBMS na po kasi yung panggagalingan ng ating mga potential beneficiaries. So, maaari naman po silang lumapit sa kanilang mga local social welfare office para tingnan kung sila nga po dati ay naka-indicate na or nakasama na po sa listahan ng mga senior citizens sa kanilang lugar dati. Pero sa ngayon po with this binanggit ko nga po na bagong guidance ay manggagaling na po kasi ang ating mga listahan sa CBMS based from the 2024 na pagkandak ng CBMS ng ating PSA. O pagkandak ng CBMS, baka nalagtawan lang, no, ma'am? Pero malaksid, I don't know kung Ilocano ka, ma'am. Pero usually, ano pa yung mga ibang factor, ma'am? Kung bakit ang isang pensioner ho dati, natanggal na ho sa listahan, aside from this? Okay. Yung dati na po silang pensioner, tama po ba yung kuha ko, Opo. sir, sa tanong nyo? Dati na po silang mga pensioner and then bigla po ay natanggal po sila sa listahan. Tama po ba yon? Yes, ma'am. Okay. Sir, maaari pong ang mga social pensioners dati ay, ito ko kasi yung mga reasons no, na maaaring rason kung bakit sila natanggal ay baka they are receiving pension po coming from the GSIS, coming from PIVAO or SSS. Maaring sila po ay during the pagkandak ng ating payout ay hindi po sila mismo nagpakita. Wala na po tayong narinig na dahilan kung bakit wala sila sa lugar or hindi na po sila nakita ng 2 consecutive na payout po natin. Kaya hindi nila nakuha yung kanilang pension. Automatic po kasi yon na ground for delisting po siya. Maaari ding sila po ay natanggal dahil sila ay naging barangay officials or baka nagkaroon na po sila ng regular income. Baka naging BNS po sila, maaaring BHW, tumatanggap po sila ng kanilang honorarium or regular monthly income.
Ma'am, paano ma'am kung wala dun yung mga reason? Kumbaga, same status pa rin siya. Kaya nga nalilito sila bakit nawala na sila. So ano yung pwede nilang gawin, ma'am? Pwede pa po ba nilang mai-apela ho ito? Opo, pwede naman po silang lumapit sa kanilang mga Municipal Social Welfare and Development Officers, sir, sa mga LGUs po nila. And magtanong po para nang sa ganon ay malaman din po namin, raise din po nila sa amin yung concern kung bakit po sila ay nawala or natanggal sa listahan. Pwede naman po silang lumapit sa lahat po ng mga SWAD offices po natin kasi mula dito sa Cagayan, Sir Isabela, Province ng Quirino, Nueva Vizcaya, and Batanes, meron po tayong mga staff ng social pension from the DSWD na pwede nilang pagtanungan or makuhanan ng information kung bakit ganun po yung naging sitwasyon nila. Makikita naman po natin kasi meron naman po tayong database. Makikita po natin yung reason doon kung bakit po sila natanggal. May tanong ho dito, ma'am, no? Doon ho kung na-identify ba kung kailan ba sila pwedeng maging member. Paano daw ho yung mga senior na nag-register last 2025, 60 years old na, kailan po kaya magpe-pension yung mga yon? Naka-register na po sila, sir, sa kanilang local, tawag doon, sa kanilang Office of the Senior Citizens. Yun po ba yun? Opo. Opo, naka-register sila doon pero hindi pa po sila nagpe-pension sa DSWD. Tama po yun, sir? Yes, ma'am. Opo, hindi naman po, sir, kasi basehan na sila ay naka-register sa kanilang Office of the Senior Citizens Affairs dyan sa kanilang mga bayan ay automatic na magpe-pension po sila. Hindi po kasi ganon. So, dapat po yun po yung maliwanag at malaman po ng ating mga lolo at lola na hindi po automatic na kapag nagbabayad na po sila ng kanilang membership fee sa mga OSCA officers nila dyan, sa mga LGUs nila ay meron na din po silang matatanggap na pension from the DSWD. Hindi po ganon yun. Mm-hmm. Okay. So, andyan pa ba si ma'am, no? Medyo na Yes po, ano sir. tayo. Opo. Paad na lang ho ako dito, no? Ma'am, with your indulgence, i-check lang ho natin kasi may mga tanong ho dito ng ating hong mga tawag ho natin dito. I-check lang ho natin, ma'am, no? Ayan. Ma'am, are you still there? Yes, sir. Ayan. Opo. Nawawala Okay. lang po. Tumawag Yata. kasi si Sir Junito eh. Anyway. Yes, sir. Ma'am, yes, ma'am. Go ahead po sa mga explanation ho ninyo. Opo. Yun po, yung ano po, yung pagiging senior citizen. Pero ang tanong ho, hanggang kailan daw ho sila maghihintay, ma'am? Hanggang kailan po sila maghihintay? Sir, with the new guidelines new guidance for this 2026 na maghihintay po tayo ng ibababa na manggagaling sa 2024 result ng CBMS. So, kapag may ibinaba po sila, ito nga po yung nabanggit ko kanina previously sa mga una kong explanation ay sila ang unang ibinababa na po kasi ng CBMS natin ay sila yung mga pinakamatatanda na hindi pa included sa social pension program. So yun po yung panggagalingan ngayon, sir, ng mga listahan na magiging potential na pensioner po ng DSWD social pension program. Anyway, ma'am, finally, sakali namang pumanaw ang isang benepisaryo bago ho makuha ang kanyang pensyon para ho sa naturang quarter, maaari pa po ba itong makuha ng kanyang pamilya? Ano po yung mga kailangan gawin, ma'am? Okay, so maaari pa rin matanggap ng pamilya yung pensyon ng kanilang namayapang lolo or lola, sir, sa pamamagitan ng pag-submit ng death certificate. At may i-accomplish lang po silang warranty and release form, liability form na Annex 7 kung tawagin namin sa social pension. At ito po ay pinipirmahan ng kanilang kamag-anak or yung anak na kukuha ng pensyon ng namayapang lolo or lola.
Kasama po nito yung pagbibigay ng certification na ang beneficiary na namatay ay sine-certify po ng barangay mismo na siya nga po ay namatay. Naka-indicate din po doon sa form na yon yung pangalan ng anak or kamag-anak na kukuha ng kanyang pension. And then mag-a-attach din po ng photocopy ng ID yung kukuha or yung kamag-anak, yung magka-claim na kamag-anak ng beneficiary natin na namatay. And ID pa rin po, o yung photocopy pa rin po ng ID ng ating namayapang lolo or lola. Okay. Anyway, no, mukhang naintindihan naman ng klaro, ma'am, no, yung explanation ho ninyo with the audio visual presentation ho natin kanina. Ma'am, maraming salamat ho sa inyong time. I know kayo ho'y busy ho sa ngayon. Ibibigay na lamang ho namin yung pagkakataong ito para magbigay ho ng mensahe or panawagan, paalala sa atin ho mga senior citizen, lalong-lalo na yung mga naiinip na ho, ma'am, no, nasa wait listed, kumbaga, no, naghihintay na sila ho'y candidate ho naman na maging pensioner pero sadyang walang slot, kumbaga, no, dahil meron lang ho talagang allotted no, na slot sa iba't ibang lugar. Mensahe ninyo, ma'am. Opo, oo, tama po. Tama nga po yung nabanggit ni Sir na meron lang po talagang limited slot for kada region. Actually, kada region, may limited number of slot lang po tayo. And dito din po sa Region 2, actually for the first quarter, meron lamang po tayong 243,851 na beneficiaries po ng ating social pension program. So, sa mga senior citizens, sa mga nakikinig na mga kamag-anak, sa mga anak ng ating mga senior citizens, patungkol po dito sa bagong guidance sa pagpipili or para ma-include po ang isang senior citizen sa kanilang na maging isang senior citizen pensioner po ng DSWD or mapasama po sa social pension program ng DSWD ay ito na nga po yung meron na po tayong bagong guidance for this 2026 implementation na manggagaling na po ang ating listahan sa CBMS. Resulta po ito ng kanilang pagkandak noong 2024. So, hihintayin po nating may maibaba na pangalan at address po ng magiging potential na beneficiary. Ang gagawin po ng DSWD Regional Social Pension Staff ay pupuntahan, bibisitahin doon sa lugar kung saan naka-indicate yung address ng isang senior citizen at aalamin po namin kung yung ibinabang pangalan ay buhay po yung senior citizen na nakapangalan at nakatira po siya mismo doon sa lugar kung saan naka-indicate doon sa ibinabang listahan. So, sana po huwag pong mainip ang ating mga lolo at lola na maghintay ng slot para mapabilang po dito sa ating social pension program for indigent senior citizens kasi nga po yung mga dating nagrereklamo po or may mga claim po na matagal na po silang nasa listahan or matagal na po silang napabilang sa listahan ng mga LGUs or they are now old, nasa advanced age na po talaga sila ay hindi pa napapabilang. Ito na po yung bagong guidance na ang gamit nga po ay 2024 result ng CBMS na mas pinapriority na pong makapasok or maipasok yung mga mas nakatatanda sa ating mga lugar. So, kung may mga concerns po tayo, lumapit lang po tayo sa mga SWAD offices na nasa lahat po ng mga provinces sa Cagayan, Isabela, Batanes, Vizcaya, and province ng Quirino. May mga nakatalaga po tayong Regional Social Pension Program staff na kung saan pwede lang po nilang ma-approach at makapagtanong kung ano yung mga concerns nila, kung ano yung mga medyo may mga agam-agam sila, bakit nagkaroon ng ganong biglaang pagtanggal sa kanilang mga pangalan. Nakikita po natin sa ating database yung mga reasons kung bakit po sila natanggal or bakit po hindi nila na-receive yung kanilang mga pension ng mga quarter na yan. Meron pong makikitang dahilan at mapapaliwanagan po namin sila ng maayos.
Okay. With that, Ma'am Mary Grace Pascua, no, ang Social Welfare Officer 2, Regional Social Pension Program Unit Head ho natin. Maraming salamat ho, ma'am, sa inyong time. Mag-ingat ho kayo. Okay, maraming salamat din po, sir. Good afternoon po sa lahat. Ayan. Good afternoon. There you have it, si Ma'am Mary Grace Pascua from DSWD Region 2. Tunay nga ho, no, na napakahalaga na alam ho natin ang ating mga karapatan, lalo na para ho sa ating mga nakakatanda na nagbigay ho, no, ng labis ho na serbisyo at pagmamahal sa ating hong lipunan. Maraming salamat ho muli. Kanina ho, no, si Sir Ruben Tumbaga at si Ma'am Mary Grace Pascua sa pagbabahagi ho ng inyong oras at kaalaman. Sana ho ay naging malinaw na ang atin hong talakayan ngayong hong hapon. Tandaan, ang kaalaman ho ay kapangyarihan. At dito ho sa ating programa, sisiguraduhin nating palagi ho kayong konektado sa mga tamang impormasyon. Maraming salamat ho, no, sa mga nanood sa hapong hong ito hanggang sa susunod na atin hong pagkikitaan dito ho sa atin hong palatuntunang Isabela. Connect ka dito. Huwag din hong kalimutan ho, no, na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito